1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo, mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Ang bilis ng araw, no? So, ngayon ay Wednesday na. So, happy Wednesday sa inyong lahat. Gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi sa ating mga chika update, at ganun din kay Christine Ann Perez na sobrang saya yesterday dito sa Binibining Pilipinas National Costume. So, yan! Syempre marami akong hatid sa inyong mga chika update na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa ating unang chika, top 5 ng national costume ng Binibining Pilipinas. Ito nga ay sila Binibini, Abra, Cavite, Oriental Mindoro, Quezon Province, Kalayaan, Laguna. Talaga naman nagpagandahan at nagpaligsahan ng mga binibini natin yesterday mula sa evening gown competition na nakakaloka. Dahil ang evening gown ay grabe ang kabuga ng mga girls. Plus, sinundan to ng Binibining Pilipinas National Costume Parade na talaga naman, oh my gosh, naloka ako sa mga creation ng mga national costume ng mga binibini candidates. Sobrang grabe talaga pag Binibining Pilipinas, no? Nakakaloka talaga yung kanilang mga pasabog, yung kanilang mga yung laban nila sa isa't isa, yung kanilang eksena pagdating sa national costume. Talaga dito, makikita mo talaga kung ano ang meron sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Kaya, ang mga taga-binibini talaga ay winner yan. Syempre, winner din yung prize, di ba? So, yun. So, congratulations sa lahat ng kandidata na pumasok sa top 5 national costume. So, yun. So, sa mga iba naman na hindi napasama, job well done. Dahil winner din naman talaga yung mga eksena nila. And then, congratulations sa kanilang lahat. So, congratulations sa successful ng Binibining Pilipinas yesterday. At ito pa ang ating sumunod na chika. Siyempre, si Alexi Brooks kahapon ay inirampa para sa homecoming niya dito sa Iloilo. Talaga naman, oh my gosh, pasabog at eksena talaga. Etong si Alexi sa kanyang new looks na talaga maraming naloloka sa kanyang new looks. Kasi sabing ganun, ano ba talaga ang dapat pa nilang patunayan? Eh, winner naman sila. Wala lang, syempre gusto nila magkaroon ng bagong styling, bagong new look. So, ang ganda nga ni Alexi, kapag mahaba ang buhok niya, babaeng babae. Kaya lang, hindi lang siguro talaga tayo sanay kay Alexi na nakikita natin na ganun yung orahan niya. And then, siguro masasabi ko, masasanay din tayo niyan in the future. Kumbaga parang nakakaloka lang kasi babae na to si Alexi. But I wish all the best para kay Alexi, lalo na pagdating sa competition niya sa Miss Eco. Alam naman natin na magaling din naman talaga ang isang Alexi Brooks at naniniwala ako na kaya niya ang laban niya sa Miss Eco. Katulad nga ni Volter na sinasabi na naniniwala siya na mag-Grand Slam yung 4 na reyna ng The Miss Philippines. Ito ay sa supranational, si Tara Valencia, at saka syempre yung pambato natin sa Miss Eco International na si Alexi Brooks, at saka si Miss Charm natin na si Cyril Payumo, at saka syempre si Miss Cosmo natin na si Atisa Manalo. Naniniwala si Volter na mag-Grand Slam to. Ako naman, sinasabi ko nga sa inyo, from the beginning pa lang, di ba, na malaki ang tsansa ng mga kandidatang to na magwagitan man talaga sa bawat lalabanan nila international pageant, at nakikita natin na sobrang lakas talaga ng laban ng Pilipinas, di ba? So, yun. So, congratulations. At ngayon pa lang ay talagang masasabi ko na
iba talaga ang galing ng Pinoy. Pero ito ang bagong update, chika. Syempre, ang pambato natin sa Miss Supranational may tsansang makuha ang titulong influencer sa Instagram. So, maanlaki ng opportunity na manalo ang Philippines at makapasok sa semifinals ng Miss Supranational dahil nga lumalaban ang ating pambato bilang Miss Influencer. So, umabol tayo dun sa botohan at napasama siya sa mga finalists ng Miss Influencer. Pero syempre magkakaroon pa rin ng another batch ng botohan kung saan magsasama-sama naman yung mga winners. Kaya guys, please support ang ating pambato na si Alex, na si Miss Philippines dito sa Supranational. At talaga naman naniniwala naman ako kay Althea na papalo to ng bonggang-bongga. Pero syempre sa tulong natin lahat, kakayanin natin kung magbabayanihan lang tayong lahat, kakayanin natin maipasok to sa semifinals automatic dito sa Miss Supranational 2024. Kaya what are you waiting for? Boto na. Gamitin lang ninyo yung hashtag na Miss Supranational 2024, hashtag Supranational, hashtag Monlopolska. So, yon. So, yung apat na yon para madali lang, kumapi na lang kayo doon sa Supranational sa mga nag-hashtag doon. Copy ninyo yon, tapos mag-comment kayo, tapos lagay nyo yung hashtag na yon. So, ganun kadali lang. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Vote na! Diba? So, yon. Congratulations kay Miss Philippines. Talaga namang naniniwala ako na aariba to dito sa Supranational. Pero ito ang mas nakakaloka. Miss Cosmo International. Kahapon, Diyos ko, pasabog nga ang press con ng Miss Cosmo International kung saan nagdatingan yung mga national director at yung mga ilang beauty queen umattenden. Kasama nga dito ang ating pambato na si Miss Atisa Manalo. Parang represent nga dito sa ating bansa. Diyos ko, nakakaloka si Atisa. Kahapon pa lang talagang pasabog na ang kanyang kagandahan. At marami nga nagsasabi na malakas talaga ang laban ni Atisa dito sa Miss Cosmo. Ang Miss Cosmo, masasabi ko naman isa tong parang feeling ko malaking pageant na gagawin ngayon sa mundo ng pageantry. Siyempre, bago pa lang pero talagang paandar na sila. So sabing ganun, mukhang mabigat ang Miss Cosmo dahil ang National Director ng Miss Cosmo, ang gusto niyang mangyari sa girl ay may advocacy at hindi lang basta-basta advocacy, kailangan may actions din. And then, malaki ang papremyo nila, umaabot ng $100,000 and then almost $1 million ang magiging papremyo talaga dito sa bagong magiging Miss Cosmo. Kauna-unahan, syempre yung corona, apartment, car, talagang oh my gosh, talagang grabe, panalo talaga ang Miss Cosmo. Pero parang feeling ko medyo mahirap ang labanan dito dahil syempre ang pipiliin nila ay talaga yung the best of the best. Imagine mo, top 2 lang ang matitira dito sa Miss Cosmo. And then I wish na sana si Atisa Manalo ang manalo dito. So parang feeling ko naman kaya to ni Atisa. Kaya guys, sana support tayo kay Atisa Manalo. Gumawa tayo ng noise pagdating dito kay Atisa Manalo. At syempre, ayun nga, magbayanihan tayo pagdating dito kay Atisa Manalo. Maganda ang Miss Cosmo. Parang feeling ko, ito na yung kakabog na talaga sa lahat ng mga beauty pageant na isa to sa mga aabangan, di ba? So, mag-ingat dito si Miss Grand, mag-ingat dito si Supranational, mag-ingat dito si Universe kasi iba ang banta ng lakas ng Miss Cosmo. Lalo na yung mga nasa likod nito, yung mga national director na talaga namang masasabi ko, iba din. At talagang masasabi natin yung pinaka-presidente ng National Miss Cosmo ay parang feeling ko mabibigat sila, di ba? So, lalo na yung may-ari, Diyos ko, ang gwapo din, di ba? So, yun, kaya good luck dito sa Miss Cosmo. At syempre, ang tabayanan natin siya. Ang Miss Cosmo ay magaganap this coming, kailan ba? September 15 yung starting nila. So, nakaka-excite kasi malapit na. And then, ang kanilang coronation night ay sa October 5. Ang kanilang preliminary competition sa October 2. October 2 and October 5. So, talagang exciting ang magiging labanan dito sa Miss Cosmo. At, syempre, abangan natin kung ano pa yung mga eksena. For sure,
talagang aabangan to ng lahat dahil syempre iba pa rin talaga yung galawan ng ating pambato na si Miss Atisa Manalo. So ano daw ang masasabi ko sa eksena ni Atisa yesterday? So ang masasabi ko sa eksena ni Atisa ay talaga naman, my gosh, pasabog talaga si Atisa. Sobrang grabe. Ang ganda. Diyosahan ang dating. Kala mo siya na yung title holder ng Miss Cosmo. Nakakaloka. Sa totoo lang, kung iisipin mo. Sana magtagumpay dito si Atisa Manalo. Sobrang mabigat yung pageant na to. Nalalabanan niya. And parang feeling ko kaya. Paandar naman talaga si Atisa yesterday at nakita natin na talagang ume-eksena naman ng bonggang-bongga. At kahapon nga, dito pa lang, Diyos ko, ramdam na natin yung tapatan ni Indonesia at saka ni Philippines na medyo parang umiiwas si Miss Indonesia sa kanya. Sabing gano'n, attitude daw si Miss Indonesia. Kawawa naman. Ako, para sa akin, siguro dahil yung beauty niya, na parang, syempre, iniingatan niya na huwag tayo masyadong dumikit kay Miss Philippines, sobrang ganda. Pero, magkakaalaman to, syempre, pag nag-compete na sila. So, kung ano ba ang pasabog ng Indonesia at ano ba ang pasabog ni Miss Philippines. And then, parang isa din sa mga nakikita kong tinik dito kay Miss Philippines, si Miss Malaysia. Talagang ex-senadora din si Miss Malaysia yesterday. Ang lakas din talaga ng power ng kanyang beauty. So, naramdaman ko yung impactful na tinatawag. Pero syempre, mas impactful pa rin talaga si Atisa Manalo. Aminin man natin o hindi. Talagang yung mata talaga ng lahat na kay Atisa yesterday. Diba? So, yon. Kaya, isa na itong malaking sign na kaya ni Atisa Manalo ang competition ng Miss Cosmo. So, now I understand kung bakit nilagay dyan si Atisa Manalo. And then, almost 70 candidates ang magkukumpit ngayong taon na to. At isa na nga dito sa mga talagang inaabangan natin kung sino ba yung magiging pambato ng mga ng mga kandidata sa iba't ibang bansa. Si Thailand yesterday, yung National Director ng Thailand, alam mo na. So, syempre, maghahanap yan ng pambato na kakabog talaga dito kay Atisa Manalo. So, good luck talaga sa kanilang lahat. And then, bago Miss Cosmo Peru, Mama Sam, anong masasabi mo? Uy, maganda din si Miss Cosmo Peru, ha? Kung titignan mo si Cosmo Peru, talagang ang lakas din maka-Miss Universe ng vibes. Tapos, ganda ng mukha. So, abangan natin kung ano ang pasabog ni Miss Cosmo Peru. Pero parang feeling ko naman, kaya to ni Atisa. Dahil syempre, iba pa rin talaga si Atisa Manalo. Kung beauty ang pag-uusapan, nakikipagsabayan talaga ang beauty na meron ito si Atisa. Lalo na siguro sa mga magiging kandidata dito sa Latina. So ako naman, parang feeling ko, dahil may experience na si Atisa na kumabog noon, so parang feeling ko kaya niya na to ngayon. Kaya laban lang Atisa. So yan! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato natin ngayon ng Miss Philippines sa iba't ibang pageant, katulad ni Miss Earth, ni Miss Supranational, ni Miss Cosmo, ni Miss International, at saka syempre ni Miss Universe Philippines. Ako, para sa akin, parang naniniwala naman ako na malakas talaga ang Team Philippines kasi katulad na lang dito sa Miss Cosmo, nakikita natin na talagang medyo parang magiging matindi ang bardagulan dito. At naniniwala ako na si Atisa Manalo ay malakas na kandidata. At ngayon nga lalaban na si Althea para sa supranational. Nakita naman natin na talaga namang umaarangkada din ang pambato natin para sa Miss Supranational. At aalis na nga to next week. O, di ba? At damdam ko na talagang nandoon na papalo to ng bonggang-bongga. So, abangan natin yan kung maiuwi niya ba ang corona ng supranational. Pero syempre sa tulong natin, lalo na ngayon, matindi ang labanan nila. So, tulungan natin si Miss Philippines. And then, of course, sa Miss Earth naman, so sana mapantayan niya kung ano ang nagawa ni Aliana Aduana nung nakaraang taon. So, medyo mahihirapan siya parang feeling ko naman kakabog din tong Miss Earth natin. And then, of course, ang pambato natin sa Miss International na kung confident level ang pag-uusapan ay talaga namang kumpiyansa to. At naniniwala ako na kakabog to. Syempre, ang mata ng lahat ngayon ay na kay Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo. Sabi ko nga, laban lang. Kaya nila to. So, di ba? Depende. Depende yan sa eksena. So, yon. So, good luck. Good luck sa kanila. And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, Chelsea Manalo,
versus Atisa Manalo, sino ang mas malakas ang laban pagdating sa international pageant? To be honest, ako parehas silang manalo. So parang feeling ko parehas silang mananalo, di ba? So yon. So ako naman si Chelsea Manalo naman, nakikita ko naman yung dedication niya pagdating sa kanyang laban, lalo na sa Miss Universe. So naniniwala akong paghahandaan yan ni Chelsea Manalo at kakabog ng bonggang-bongga yan. Siyempre, mag-uuwi din yan ng corona or makikipagpukpukan yan ng todo-todo sa Miss Universe. So sabi ko nga, wag na lang tayo masyadong mag-expect, pat siguro ibigay natin yung 100 na suporta, di ba? So, pagdating naman dito kay Atisa Manalo, syempre, mas kailangan din ni Atisa Manalo na suporta natin, mas mauuna siyang lalaban. So, ako para sa akin, mali mo, win-win situation tayo. Parehas manalo, parehas mananalo sa international pageant. So, Atisa Manalo ay isa to sa mga talagang kaabang-abang sa laban niya dito sa Miss Cosmo, at ganun din naman si Chelsea Manalo. So good luck sa kanila. So magkaalaman talaga ng lakas at galing ng mga kandidata na lalahok ngayon dito sa Miss Universe at saka sa Miss Cosmo. So parehas yan, parehas yan na may laban. So support lang tayo 100%. Diba? So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling lang at laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.